Good morning! Magandang umaga po sa mga ka-coffee natin nasa Pilipinas at mga OFW natin kababayan at mga Pinoy abroad. Magandang araw po sa inyo. Si Baste, ito na. May extra na naman dito ka-coffee. May mga pinagsasasabi naman ditong si Baste Duterte. Siyempre, bagsak na sila eh. Lugmok na sila eh. Itong pamilya Duterte, lugmok na eh. Sirang-sira na eh. Dahil sila mismo ang sumira sa sarili nila. Nagsa-self-destruct na itong mga to. Sabi niya, they are very eager to destroy the Vice President. Wow, sino? They are very eager to destroy the Vice President. Hindi ba? Isa to si Baste sa nagsusubigaw sa maisog. Di ba? Isa siya sa kauna-unahan kasama niyang Vic Rodriguez nagsisigaw sa maisog. Again, sino nga ang nagsimula? Kayo ang nagsimula. Ngayon, ginantihan kayo. Ito ang kwento nyo. Sobrang eager daw po. Kumbaga, atat na atat. Itong mga to na sirain ang Vice Presidente. Wow! Kung nanahimik lang kayo, kung hindi kayo nagmaisog-maisog at naging excited kayong agawin ng kapangyarihan kay PBBM, hindi mangyayari yan. Ngayon, binabaliktad yun na. They are very eager to destroy the Vice President. Yung impeachment kasi na yan, wow, kung magsalita eh, kala mo abogado eh, no? Kala mo eksperto magsalita eh. Yung impeachment kasi na yan, they are just pushing for it just to make a bad name out of the Vice President. Wait lang, impeachment ba yung sumira sa pangalan ng mga Duterte? Di ba hindi? Yung hindi maipaliwanag na confidential funds, yan ang sumira sa mga Duterte, sa pangalan ng Duterte. Yung pambabastos ni Sara Duterte sa hearing sa Senado, sa hearing sa House of Representatives, yan ang sumira sa pangalan ng mga Duterte. Yung panunuhol ni Sara Duterte sa mga opisyal ng Department of Education, yan ang sumira sa pangalan ng Duterte. Baka nagkakalimutan nyo ha, i-remind lang natin ha, hindi yung impeachment. Ang resulta, impeachment. Baliktad ata. Yung mga pinagagawa ni Inday, yun ang sumira sa pangalan ng mga Duterte. Kung may naiwang magandang pangalan man yan, o reputasyon yan, o legacy na yan, kayo ang sumira niyan. Sinira nyo ang sarili nyong pangalan at isa lang sa resulta, yung impeachment na yan. Dahil lately lang naman yung impeachment eh. Doon pa yan sa mga hearing eh. Yung pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng presidente, yung pagsabi niya na huhukayin niya yung bangkay ni Marcos Sr. at ipapatapon sa karagatan, yan ang sumira sa pangalan ng Duterte. O, reminder lang yan, baka nakakalimutan ninyo. O, ilista ninyo yung mga kasalanang ginawa ni Sara na sumira sa pangalan ninyo. Tapos sasabihin ngayon ni Baste, yung impeachment na yan, they are just pushing for it just to make a bad name out of the Vice President. Talaga ba? Kayo tong nagsimula. Nung nginat-ngat na kayo, nung binabalikan na kayo, iyak kayo ngayon. Sabi niya pa, wala talaga kayong hawak na pwede ninyong i-impeach yung tao. So manahimik na lang sana kayo mga unggoy. Wow. Okay lang. Unggoy daw oh. Yung mga nagpupush daw po ng impeachment, mga senador, congressman, mga unggoy daw po kayo. Si PBBM hindi unggoy kasi sabi ni PBBM ayaw niya ng impeachment eh. Absuelto si PBBM dyan. The rest unggoy na. Mga unggoy daw kayo, sabi ni Baste Duterte. Wala talaga kayong hawak na pwede ninyong i-impeach yung tao. One, kung walang hawak na ebidensya, tinutukoy niyo dyan ebidensya ng prosecutor. Kung walang hawak na ebidensya, bakit kayo tatakbo ng Korte Suprema at ipapatigil ninyo yung impeachment proceedings? Diba? Inconsistencies. Nahuhuli kayo dyan. Walang hawak na ebidensya. O bakit kayo nagmosyon sa Korte Suprema? Kasi kung pinapanindigan ninyo, wala kayong hawak na pwede ninyong i-impeach yung tao, eh di sige, excited pa sana kayo sa impeachment trial. Diba? O pagdating doon sa impeachment trial, eh total, naniniwala kayo, walang hawak na ebidensya, lamang na lamang kayo. Mapapahiya yung mga nag-file ng impeachment. Mapapahiya yung prosecution. Kasi wala naman palang ebidensya eh. Sabi ni Baste eh. Wala kayong hawak na pwede ninyong impeach. O bakit pa kayo tumakbo ng Korte Suprema? Number 2. Hindi nyo ba nabasa yung articles of impeachment? Hindi ba kayo nakinig? Hindi ba kayo nanood ng Quadcom hearing? Hindi nyo ba napakinggan yung mga testimonya ng mga opisyal ng Department of Education na hindi mismo dininay ni Sara Duterte yan?
na sinusuhulan niya every month, yung mga tao sa procurement, ilan pang mga opisyal, umamin. May mga testimonya under oath. Umamin sila na sinusuhulan sila kada buwan. Hindi niyo ba napanood yan? Hindi niyo ba nabasa yung report ng Philippine Statistics Authority na hindi nag-exist yung mga beneficiaries ng confidential funds? Hindi niyo ba nakita yon? Na hindi nag-exist si Kokoy Villamin, hindi nag-exist si Mary Grace Piatos, at ang napakarami pang ibang pangalan. Hindi nyo ba nabasa yun? Hindi ba matibay yan? Hindi nyo ba napanood yung live press conference ni Sara Duterte na may kinausap daw siya na tao na tsuchugi sa buhay ng presidente, ni First Lady at ni Martin Romualdez once na matsugi daw siya? Hindi nyo ba napanood yun? Inauthenticate na ng NBI yun. Sabi ng NBI, totoo yung video na yan. Anong sinasabi niyong wala kayong hawak? Malinaw na natatakot kayo na ma-impeach talaga, maku-convict yan si Sara Duterte. Kaya kayo tumakbo ng Korte Suprema eh. Hindi kayo tatakbo dyan eh. Kung sa tingin ninyo hindi matibay yung hawak ng mga miyembro ng prosecution dyan sa House of Representatives. Sabi ni Basti, mga unggoy kayo. So manahimik na lang sana kayo, mga unggoy. Request naman daw yan, sana, ka-coffee. Pero ba't mananahimik? Ano yun? Absuelto na lang yun? Imaginein mo, 125 million, no? Winaldas, 11 days, oh. Yung nasa liquidation report, punta ganitong probinsya, dito sa isang probinsya, dito sa isang probinsya. Holiday pa, ka-coffee. Out of 11 days, yung 4 na araw dun, holiday pa. Grabe, antindi naman talaga. Oh. Paano winaldas yun? At yung nagpapapirma, isang ballpen ang ginagamit, iba't ibang probinsya. Ano yun? O baka naman isang lugar lang. O sige, doktorin yan. O sige, ito yung recipient dyan, galing sa ganitong lugar, pinagsama-sama na. Ay nako, wala na kayong maluloko dyan. Anyway, sige, hintay tayo ng impeachment trial. Pero ito, pag-usapan na rin natin ito. Si Coco Pimentel kasi nag-volunteer. Sabi niya, magda-draft siya ng impeachment rules. Okay sa kanya yan, impeachment trial rules, magda-draft siya. Kasi si Coco Pimentel, in fairness naman, isa siya sa nagsusulong dyan sa Senado. Kasi ang interpretasyon niya sa forthwith, agad-agad, magsagawa na ng impeachment trial dyan. Siyempre, makaganti din siya. Diba? Kasi inagaw yung partido ng tatay niya eh. Inagaw ng PDP eh. At sila pa yung natanggal eh. So excited din ito, ka-coffee, na ma-convict yan si Sara Duterte. Feeling ko lang, magiging impartial naman yan. Pero kung pagbabatayan nila yung merit ng impeachment, eh ma-convict talaga si Sara Duterte. Si Chis Escudero kasi, itong kwento, hindi naman sa tinatamad, no? Pero feeling ko, wala rin siyang magawa. Kasi yung mga miyembro niya, yung mga senador, re-electionist, nag-iikot, nagkakampanya. So kapag nagpatawag yan, let's say mag-convince sila at bumuo ng impeachment court, maraming apektado sa kanya mga re-electionist. Which is hindi maganda kay Chis Escudero yan dahil magagalit sa kanya yung mga miyembro ng Senado. Ganyan ang reality, ka-coffee, no? Pero kung iisipin mo, taong bayan, hindi ka dapat magalit eh. Kasi trabaho yan ng mga senador, nagkataon lang na naka-break. Naninindigan talaga si Escudero na hindi sila magko-convene. Hanggang June 2. Sa June 2 yan, magko-convene sila. Tapos nagpresenta na siya ng schedule. Ito yung schedule natin. Oh. And then by July, magaganap yung impeachment trial. Hindi pa pinali yan, ka-coffee ha. Yan ay proposal pa lang po. Posibleng tumagal pa. Hindi na posibleng mapaaga yan. Kasi ang interpretasyon niya ng forthwith, reasonable time. So, yung ipreresenta ng isang araw ni Chis Escudero, yan daw po yung reasonable time na pagsasagawa nila ng trial. No? Schedule para sa gagawin nilang impeachment trial. So, pwede pala na tumagal pa. Eh, paano kung may mga senador na hindi available? O sige, ma-extend na yan. Tumagal pa ng tumagal yan. Diyos ko. Anyari sa'yo, Chis Escudero, di ba? Kalampagan itong si Chis. Sir, madaliin muna. Napakarami nang nagsasabi, forthwith, ibig sabihin immediately. Bakit maghihintay ka pa ng 5 buwan? Paano naging immediately yan? 5 buwan. Tapos ang irarason niya, bakit kasi pinatagal dyan sa House of Representatives? Mali na nga eh. Anong susukli mo? Mali pa rin. Diyos mio. Anyway, sige, nasa headline ng Inquirer.net. Basahin natin ito. Escudero backs Pimentel's push to help draft VP impeachment trial rules. Na I think wala rin nakahihinat na niyang ka-coffee. Kahit mag-draft yan, ganun pa rin yan. Hihintay pa rin tayo na mag-convince sila sa June 2 pa rin yan. Senate President Francis Chis Escudero openly welcomed on Monday the proposal for Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III to help draft the proposed rules on the impeachment trials o impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte.
Sa tingin ko naman ka-coffee, hindi na mahirap yan. Kasi ilang taon lang naman nakakalipas nagkaroon tayo ng mga impeachment trials kumbaga may pinaghuhugutan ka na, kumbaga may pattern ka na i-update mo na lang yan, kaunting revise na lang yan. Hindi na usapin yan yung impeachment proceedings tawag dyan, rules, no? Hindi na mahirap gawin yan. Pwede nga gawin nila sa linggo baka mas maikli pa, kaya nila kasi again nga may nag-exist na yan. Yun nga lang, syempre kailangan magkasundo mga miyembro ng Senado dyan, kailangan mag-agree sila, no? Na sige, okay tayo sa ganyang rules. In a text message to reporters, the Senate chief even thanked the minority leader for his willingness to take such an action. I welcome and thank Senator Pimentel's offer to help draft the proposed rules. I will instruct the legal team to coordinate with him on this matter, said Escudero. Napapakinggan ko rin ka-coffee kanina yung interview, yung press conference ni Chis Escudero. In fairness, kinikilala niya si Coco Pimentel. Siyempre, bar top notcher din naman yan Mahusay yan. Kung tutuusin sa paggawa ng batas, magaling talaga yan si Coco Pimentel. Kumpara mo naman kay Robin Padilla, anong maitutulong yan? Kumpara mo kay Bato de la Rosa at sa ilang mga senador dyan. Siyempre, gagawa ng impeachment rules, hirap yung mga yan. Kasi unang-una, hindi man mga abogado. No offense sa hindi mga abogado dahil marami naman mga senador na hindi abogado pero magagaling. Pero okay naman ito, yung ino-offer ni Pimentel yung kanyang services, sige, mag-draft na tayo niyan. But again, dadaan pa rin po yan sa miyembro ng Senado. Siyempre, kailangan may consensus pa rin yan. Magkasundo sila dyan, magkaisa sila dyan sa rules na implement nila. Ang problema lang naman talaga, mabagal lang talaga itong Senado. Sana kaunting bilis. Diba? Kaunting bilis pa. Kasi imagine mo, 5 buwan ka maghihintay. Diyos mio, napakatagal niyan. Pimentel earlier expressed his willingness to lead the drafting of impeachment rules through a special subcommittee as recommended by Senate Majority Leader Francis Tolentino. Walang problema. 5 lang kami abogado sa Senate ngayon. So baka wala nang ibang choice. Hintay muna ako sa official statement, official assignment. Then discuss ko sa staff ko. Pero just like Senator Tolentino, I am also a candidate but I am willing to devote time to our duty. Sabi ni Pimentel. In fairness kay Pimentel, sa bagay, hindi siya re-electionist di ba? Pero last niya, tumatakbong House Representative congressman diyan sa Marikina against Teodoro, no? Pero mukhang alanganin naman si Coco Pimentel diyan sa Marikina, no? Mukhang si Teodoro mananalo diyan Kaya siguro marami siyang time. As compared doon sa mga re-electionist, syempre nag-iikot-ikot yung mga yan. Nanliligaw kailangan makakuha ng boto. Siguro, kaya nasasabi ni Coco Pimentel, total, mahusay naman siya. Sige, gumawa ng mga batas, ng mga polisiya. O sige, gawin niya na yan. Wala naman siyang problema dyan. But while Escudero is open to allowing Pimentel to draft the rules, he still maintained that these are mere proposals that need to be approved in plenary by the impeachment court once Congress's sessions resume. Exactly. May punto rin naman si Chis Escudero dyan. Kasi, alang naman sundin na natin yung gagawin ni Pimentel, hindi naman pwedeng ganun. Siyempre, kinakailangan din natin dumaan sa plenary, di ba? I-presenta niya sa plenary, and then magkukomento yung mga senador dyan, mag-agree ba sila dyan, o kukontrahin nila yan, ano yung alternate dyan, ano yung proposal nila dyan, etc. Anyway, sige, balikan din natin. Since nasa article na rin naman yan, ito po yung schedule ng impeachment proceedings. Alam nyo na to, dahil na-topic natin ito ng isang araw. Recap lang ito, no? June 2, medyo matagal-tagal pa. Ngayon ay March 3 pa lang. March, April, May, June. Anyway, 3 months pa. Mahigit 3 months pa ang hihintayin natin dahil tutulugan muna ito ng Senado. Resumption of session and presentation of articles of impeachment. Sang araw lang. June 3, convening of impeachment court and oath-taking of incumbent senator judges. June 4, issuance of summons. June 14 to 24, syempre bibigyan ng ilang araw yan bago sumagot sa summons, no? Reception of pleadings. June 24 to 25, pre-trial. July 28, inaugural session of the Senate of the 20th Congress. 29, kinabukasan, syempre bago na yung mga senador dyan, oath-taking of newly elected senator judges before sitting as an impeachment court. And July 30, start of trial. So, hintay pa tayo, ka-coffee, July 30 pa yan. Yan po ang, sabi ni Chis Escudero, yan ang pinaka-practical na schedule. Kumbaga, yan yung pinaka-reasonable, that's the exact term, no? Yan yung pinaka-reasonable na schedule nila na napakatagal. 5 buwan ka-coffee. Pero sabi niya naman din, ng isang araw, di ba? 2 months matatapos yung trial na yan. So, looking at the positive side, July magsimula yan, August, September, by September, end of the month,
tapos na po yung trial na yan, makonvict na si Sara Duterte September, October, bago na yung ating Vice Presidente. Something to look forward na lang ka-coffee. Yan na lang ang tingnan natin. Kasi wala tayong magagawa eh. Na kay Chis Escudero ang bola ngayon eh. Naninindigan talaga siya. Ito yung gagawin namin unless magsalita ang Korte Suprema. Pero until now eh, wala pa rin pong sagot itong Korte Suprema. Siyempre, hiningi po rin naman yung mga opinion ng Senado at ng ibang party, no? Doon sa mga petisyon dyan sa Korte Suprema. So, hintay-hintay pa tayo. By next week siguro, next week or third week of March, baka may ruling na ang Korte Suprema dyan. Maliban na lang, kung iutos ang Korte Suprema o Senado, simulan nyo na agad yung hearing. Magandang balita yan. Pagpasimula na agad sa Senado yan, usad na agad yan. March, April, sana April or May, sige, let's say preparation ng April, May magkaroon na ng trial, di ba? 19th Congress pa rin, May, June, tapos, bago magtapos ang Kongreso, bago na yung Vice Presidente natin, di ba? Mas maganda yun. Yun lang, nasa Korte Suprema yan, hindi tayo magdidesisyon yan, hindi rin ang Senado, dahil ang Senado, fix na sila dyan, Korte Suprema na lang ang hindi nagsasalita dyan. Siya, sige, i-komento po ang inyong mga gustong sabihin, baka may mga opinion kayo, suggestion, reaction. Libre nyo pong ibigay ng comment yan, hindi ko filter yan, lagay nyo dyan sa Facebook, kahit mga DDS nagko-comment sa atin, di atin dinidelete yan. Sige, comment lang kayo dyan, malaya kayo, sige, freedom of expression nyo yan, as long as hindi sinesensor yung mga words ninyo ni Facebook at ni YouTube. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section, mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating page, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe dyan sa baba and hit the notification icon para updated rin po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Kita-kita tayo ka-coffee sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo ka-coffee at agkape tayon. Bye-bye everyone!